Hi guys, another problem no sa ganitong klaseng loading na nag-act dito sa beam. So dito guys, mamimili ka kung sino yung pipiliin mo sa kanilang dalawa. Charot. So dito guys, mamimili ka kung saan ka mag-moment. So at saka mag-a-assume ka kung ano yung direction niya. So bali guys, again guys, dito sa engineering, walang mali kapag nag-a-assume ka kasi may tama mo yung mali na na-assume mo. Pero nagkakamali lang tayo kapag nag-a-assume tayo kunwari mahal ka niya pero hindi pala. I still love you. So inilagay ko na yung direction ng reaction force natin. So dito guys no, nagmo-moment ako dito sa B. Magmo-moment tayo dito sa B kasi kapag nagmo-moment tayo dito sa A, so lahat ng load is papunta sa A. So ang mangyayari dito kapag kino-consider na natin tong trapezoid dito tapos papuntang A, so di ba kinakat natin to para magiging uniform tsaka triangle. So dalawang shape na siya. So kapag kino-consider naman natin dito, di ba dito, i-consider natin dito, papuntang A, so hindi natin alam kung anong height dito sa triangle na maliit. So gagawin natin dito is mag-ratio and proportion. So kapag ginawa mo yan, mahirapan ka talaga at masasayang yung oras mo kasi pagdating naman dito, maghahanap ka na naman ng height dito sa triangle. Tsaka tatlong shape na to kasi kinakat mo yan dito eh. Dalawang rectangle, isang triangle. So ang gagawin natin dito is mag-moment tayo sa B para dalawang shape lang yung mako-consider natin dito. So mag-start tayo. So dito no, sa lahat ng load is papuntang B. So bali, so A sub Y natin is positive kasi pa-clockwise. So yung moment arm niya is 5 kasi 1.5 plus 0.5 plus 1.5 plus 0.5 plus 0.5 plus 0.5. So total niya is 5. The next is yung itong uniform dito, kinat ko to. So magiging dalawang shape. So 3 times yung length na consider is 0.5 plus 1.5 equals 2. Then yung moment arm niya, since ito ay uniform, so half ng 2 magiging 1. Bali 2 over 2 or 1 half of 2 plus yung length mo consider natin papuntang B is ito, 4.5 plus isang 1.5 kaya ganito yung inalagay ko dito sa bracket. Next is yung triangle dito. So dito hindi na 5 ang i-consider natin kasi ginamit na natin yung height na 3 kN/meter. So magiging 5 minus 3 equals to 2 kaya area ng triangle is 0.5 times 2 times 2 kasi ito yung base natin. So since ito ay nakatalikod sa B, so 1/3 siya yung centroid niya. So 1/3 of 2 plus yung mako-consider natin dito is 4.5. Hindi kasali ito ang naka-overhang. Ito lang bale. So 4.5 ito plus isang 1.5. Next is itong triangle na to. So papuntang B, counterclockwise siya kaya nagiging negative. Area ng triangle is 1 half times 1.5, kaya itong 1.5 times 5 na height. Then yung centroid niya, since ito ay centroid or moment arm niya is since ito ay nakaharap sa B, so magiging 2/3 siya kasi malaking distance yung mako-consider natin. So 2/3 of 1.5 plus yung mako-consider natin dito is tatlong 0.5 kaya ito yung pagkakalagay natin. So i-store natin dito sa A kasi hindi ito lahat ma-input sa calculator. So i-store natin sa C. So next is, di pa tayo tapos. Tapos na to. So next is itong naka-uniform. So bali, 2.5 times 0.5. Ito lang yung
kino-consider natin kasi dito lang tayo sa B. Bakit natin minomultiplyan ng length niya? Kasi ito ay uniform at saka ito yung rectangular. Bali, area ng rectangle is length times width, di ba? Or base times height. Kaya minomultiplyan natin ng base natin na 0.5. Ito, negative siya kasi papuntang B. Kaya ganyan. Then, yung centroid niya, since ito ay rectangle, so 1/2 ng base niya. So, 0.5 over 2. Plus, ito, papuntang B, so clockwise, kaya positive yung nilagay natin. So, yung base natin dito is 1.5. Then, since ito ay uniform, 1/2 of 1.5. So, ganyan. Then, next is yung mga naka-slope. So, may binigay dito na dalawang angle, no? Sa inclination natin at saka yung decline natin. So, unahin natin ito naka 60 degree. So, yung components niya, since ito ay naka-slope, may dalawang components, vertical at horizontal. Kapag pino-project natin yung horizontal niya, bali ito yung horizontal, ay vertical, dito yung horizontal. So, mako-consider natin na dito is vertical. So, from vertical, since ito ay opposite ng angle natin, so ito ay sine. So, sine 60, positive siya kasi papuntang B, clockwise. So, yung force natin dito, 4 sine 60 times moment arm. Ang moment arm dito is 1.5 plus tatlong 0.5. Kaya inilagay natin dito na moment arm is 3. The next is yung 7 kilonewton. So, yung dalawang component niya, since ito ay slope, so yung vertical, tsaka yung horizontal. So, kung project natin dyan, ito yung vertical, ito yung horizontal. So, yung vertical natin papuntang B is counterclockwise, kaya negative dito. So, cosine siya kasi ang angle natin dito na 30 degrees is adjacent sa angle natin na 30 degrees. Kaya, kapag adjacent, cosine siya kasi yung cosine is adjacent over hypotenuse. So, 7 cos 30 times yung moment arm natin na 1 kasi dalawang 0.5 equal sa 0 natin. So, i-store lang natin to ng letter C kasi yung problem number 1 is A at saka B. So, ito C naman. So, ang next is i-store natin sa D. So, ganyan. So, dapat yung result na in-store ninyo is ganitong value. So, then, copy itong A sub y times 5. Calculate, then ang result is 7.58 kilonewton. So, next is kukunin naman natin yung B sub y natin. So, dito guys, no? So, ginawa natin dito sa pagkuha sa A sub y, so minumultiplyan natin ang moment arm. Pagdating dito sa F sub y, bali, by taking summation forces vertical along y, so, ang gagawin natin dito is hindi na natin minumultiplyan ang moment arm. So, bali, i-copy lang natin yung ginawa natin dito. Pero i-remove natin yung moment arm. So, bali dito, negative 3.2. So, ito, tsaka ito. Negative 0.5 times 1.5 times 5, ito yun. Pagdating dito sa uniform na 2.5, ang ginawa natin dito sa forces vertical, inisa lang natin yung length niya na consider. Dito, iniisa-isa natin. So, pwede naman inisa natin kasi yung ano natin, yung condition natin dito is summation forces vertical. So, ito yun. So, bali, plus, kasi upward natin yung by natin. So, next is ito, naka 60, 30 degrees. So, dito yung vertical niya is since ito ay downward, so kaya nagiging negative. 7 cos. Bakit cos? Kasi ito ay adjacent sa 30 degrees na angle natin. So, dito is plus 4 sin 60. Kasi yung vertical niya is upward. Kaya nagiging positive ito. Sin ito kasi opposite siya sa angle natin na 60 degrees equals to 0. So, yung answer natin is 1.77 kilonewton. So, next is yung horizontal axis natin or A sub x natin. So, dito guys, no, nag-assume tayo na to the left yung direction ng A sub x. So, negative A sub x kasi to the left. Then, ito lang yung kinoconsider natin kasi silang dalawa ay may x component or horizontal component. So, yung x dito, sa 60 degrees, yung horizontal component dito is to the left, kaya negative. Cos 60.
So, dito guys, no? Yung 7 natin dito since ito ay opposite. So, opposite no to the right kaya nagiging positive yung 7 sine 30 degrees. So, positive siya kasi to the right equals to 0. So, yung result natin dito is 1.5. So, that's it. What the dog doing?